Nagmula sila sa parting Europe, sa may UK and Scotland area. First of all, yung pagiging lovable niya, sweet and cute as a large breed dog. Kumbaga sila yung very sweet sa laki nila, parang hindi bagay yung pagiging sweet nila, but yun yung pinaka-interesting sa temperament ng Golden Retriever. So, ang Golden Retriever ay low maintenance lang siya. Hindi siya tulad ng ibang breed na highly maintenance because, kumbaga, magandang environment lang, malaking space ang kailangan nila. Siyempre, ang time, love, and quality food and medical care. Yun yung parang pinaka-best way natin para mabigay sa mga Golden Retrievers. So, tulad ng mga karaniwang aso, from small hanggang XL large breed, so sila is nakakaranas din ng sakit tulad ng mga parvo, distemper, at yung mga communicable disease ng mga animal. So, the best way para maiwasan ito is first, prevention through vaccines and vitamins. Malaking area at well-sanitized na paglalagyan sa kanila because they are large breeds, so nangangailangan sila na mas malaki. Paano? Malaki na area. Kahit backyard o kahit sa loob ng bahay na malayo or isolated sa mga strange dog. Kasi ang mga communicable diseases tulad ng distemper at parvo is nakukuha sa paghahalubilo nila sa mga unvaccinated and mga may sakit na aso. So, maiwasan yun sa mga vaccines, well-cared, and high protein or mga masustansyang mga pagkain tulad ng mga high-quality dog food. Kami ang binibigay namin is every morning and afternoon. At least 30 to 45 minutes namin silang papalabasin and pinaka-exercise nila is yung makipaglaro and makipaghalubilo sa aming mga fur parents nila at sa mga kapwa nila mga dogs and mga puppies. So talagang kahit papaano, meron tayong malaking farm lot or farm area. So malaya silang tumakbo hanggang magsawa at mapagod na lang sila kakatakbo. So, ang tamang pagkain sa mga Golden Retriever is syempre yung mga high-protein source food tulad ng mga high-quality dog food, vegetables, mga fruits na ideal para sa mga aso kasi may mga type of fruits and vegetable na hindi talaga pwede para sa kanila. So, just make a research para hindi naman magkaroon ng problem sa pagbibigay natin ng food sa mga dogs natin kasi akala natin nakakatulong yung pala mas nakakasama. So, just search. Andyan naman ang YouTube at Google. So, sila naman is hindi sila super sensitive tulad ng mga Samoyed namin because they are naturally light to golden color. So, kami, sinusuklayan lang din namin every other day. Ito naman sa kanila is talagang once na di na masyado sila highly maintained sa pagpapagupit kasi talagang naturally yung buhok nila is talagang baksak. Mas maganda ang itsura nila pag hindi ginugupitan. Pinaka-paborito nilang gawin talaga is maligo or magpunta sa tubig. Kasi they are water type dog. Talagang gusto talaga nila magtampisaw sa mga batya ng tubig. Actually, yung tubigan nila talagang maya-maya. Kakalagay mo lang, ubos na agad kasi talagang sinasawsaw nila yung buong kamay nila at itatapon lang. So, kumbaga, yun yung gusto nilang gawin. And then maglaro, makipaghalubilo, makipagtakbuhan, makipaghabulan. So, talagang, sila, naghahanap lagi ng time, especially sa mga fur parent nila. Sa mga gusto mag-alaga ng Golden Retrievers, first, evaluate natin syempre ang ating sarili kung handa na ba tayong maging fur parent para sa kanila. Because ang mga Golden Retrievers talaga naghahanap ng time, effort, na talagang mamahalin sila every time. So, talagang nagde-demand sila ng ganon. So, kumbaga, as a fur parent, kailangan natin ipaprovide sa kanila yung mga ganong quality time para sa kanila. So, because they are companion dog, naghanap talaga sila ng makakasama every time. So, meron talagang, minsan may separation anxiety pang na-experience ang mga Golden Retrievers. So, commonly, ganon. Sa food, di naman sila maselan sa food. Hindi naman sila maselan sa fur kasi they are naturally dark color. So, pag may dirt or may dumi, hindi agad mapapansin. So, hindi siya highly maintained. Basta suklayan lang din natin. And then, paliguan natin sila every other week. So, para kahit papaano, lagi silang fresh.